Magandang tanghali po, magandang umaga po pala. Thank you Lord Jesus Christ sa umagang ito. At narito po kami sa Santiago, Isabela. Galing po kami ng malayong lugar po. At pinagtagpo-tagpo po kami dito sa Santiago, Isabela. Maraming salamat po sa oras po ninyo. At nais ko lang po ipakilala ang aming mga sarili. Kami po ay mga born-again evangelical Christian. At narito po kami upang ibahagi ang salita ng Diyos. Hindi po kami pumunta dito para hingan kayo ng piso, 50 o anumang pera. Wala po kapatid. Wala po kaming hingin sa inyo. Ang tanging hingin namin sa inyo po ay ang inyong mga puso na buksan po natin ang puso natin para sa ating Panginoon na si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Sandali lang po ito kapatid, at nais ko pong ibahagi ang salita ni Lord kasi ang salita ni Lord po ay makakaligtas sa atin. Ito po ay salita ni Lord, hindi po ito salita namin. Ito po ay ibinigay ni Lord Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang mga propeta na si Propeta Moises, at nasulat ito kapatid sa tapyas ng bato, at meron pong sinulat ng Diyos, at ito po ang babasahin natin kapatid kasi ang salita ni Lord ay tapat at totoo. Hindi po siya sinungaling. Siya po ang Diyos na sumulat po sa kanyang salita, at marami po ang kanyang gustong ipaalam sa atin kasi hindi po natin na ma-level ang ating sarili sa ating Panginoon. Sabi nga niya sa kanyang salita, maging banal kayo sapagkat ako ay banal. Mga kapatid, itong salita ni Lord, dito po natin mababasa ang lahat ng katangian ng Diyos, kung gaano siya kabanal, ano ang kanyang gusto, ano ang kanyang kinasusuklaman, at gusto niya na pag-aralan natin ang salita ni Lord kapatid. Ang Panginoon kapatid, nagsasalita yan sa atin araw-araw. Alam niyo po, si Lord Jesus Christ nagsasalita po sa atin araw-araw. Paano natin mapapakinggan ang salita? Ang Panginoon, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, ito ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. Hallelujah! At mga kapatid, hindi po ako nagsulat nito. Ito po ay isinulat ni Lord Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Ito ay nasulat sa pamamagitan din ng mga propeta ng Diyos. Ito ay nasulat, at mga kapatid, nais kong basahin sa inyo ito. Ito ang tinatawag na magandang balita. Kapatid, siguro nabalitaan ninyo kahapon, nagrayot ang Metro Manila. Amen po ba? Tatanungin ko po kayo kapatid, yun ba ay magandang balita o masamang balita? Di ba? Pag on natin ng TV mamaya, makikita natin ang mga masamang balita. Minsan may patayan, may mga binupog, may binaril, may sinuntok, may nagkurap. Ano pa yung mga ginagawa ng mga tao? Yan sa balita, lahat na lang puro masamang balita. Mga kapatid, ito ang dinala namin dito, yung ang pinakamagandang balita sa lahat ng balita, walang iba kundi ang Biblia. Ang magandang balita na nasusulat sa kanyang salita na sino man ang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang magandang balita kapatid ay maligtas ka kung maniwala ka na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Hallelujah! Amen. Mga kapatid, nais kong basahin sa inyo ang salita ni Lord. Marami ang nasulat sa Biblia, sa Genesis hanggang Revelation. Kung sa simula pa, sabi ni Lord, sa simula pa ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ngunit ngayon kapatid, buksan natin ang salita ni Lord sa pinakahuling salita sa Biblia. Alam niyo mo, ang pinakahuling salita ng Biblia ay ang aklat ng Revelation. Ang pahayag kapatid. Ito po ay nasulat sa pamagitan ng ating butihing mga apostol na si John the Beloved. Ito ang huling sinulat ni Lord, mga kapatid. Nais ko pong basahin sa inyo ang magandang balita
upang ibahagi sa inyo, mga kapatid, na ang mundong ito ay mawawala lamang. Yan ang mga pinagnanasahan natin dito sa lupa, mga bagay, mga sasakyan, mga trabaho, mga kapatid, mawawala lang yan. Wala yan, hindi yan madadala sa langit. Sa katunayan, tayong lahat dito sa lupa, mga kapatid, nilikha lamang sa pamamagitan ng alakabok. At sa alikabok din tayo ay babalik. Sa madaling salita, wala tayong dadalhin pagdating ng panahon at tayo ay may appointment na at magbibigay sulit na sa ating Panginoon. Kapatid, nais ko pong paalalahanan po kayo na tayong lahat, walang pinipili ang kamatayan. Dadaan tayo dyan sa kamatayan. Bata ka man o matanda, dadaan tayo sa araw na yan ng kamatayan. Hindi natin alam kailan tayo kukunin ng Diyos. At sa araw na yan, kapatid, yan ang tinatawag na may appointment ka sa Panginoon. Ikaw at ang Diyos ay haharap ka sa Panginoon at mayroon siyang appointment, kapatid. Mayroon kang appointment sa Panginoon. Haharap ka sa Kanya at magbibigay sulit ka sa Panginoon kung ano ang iyong ginawa dito sa lupa. Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, wala tayong dinala dito sa lupa. Ang dadalhin lang natin doon sa langit ay ang mga mabubuting mga bagay na ginawa natin dito sa lupa. Ang paggawa sa Panginoon. Katulad ngayon, kapatid, ibinigay namin ang aming buhay upang ibahagi sa inyo. Dahil alam namin, kapatid, na kapag mawala na kami dito sa lupa, magbibigay sulit kami sa Panginoon at wala kaming pananagutan sa Diyos dahil ibinahagi namin ang magandang balita. Yan po ang dapat gawin natin, kapatid, na ibahagi natin ang magandang balita. At basahin ko po ang magandang balita sa inyo na nasusulat sa Kanyang salita. Narito nasusulat sa Pahayag 21 verse 22, "At sinabi sa akin ng anghel, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos ng mga espiritu ng mga propeta ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ipahayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon." Malapit na po itong panahon ito. At ito ang huli ng panahon nitong mga huling mga araw. In verse 7, "At sabi ni Jesus Christ," hindi po ako nagsalita, nagsabi nito, sabi ni Jesus Christ, "Makinig kayo, darating na ako, pinagpala ang sumusunod sa mga salita ng propesya na nasa aklat na ito." Ulitin ko po, at sinabi ni Jesus Christ, makinig kayo, darating na ako, pinagpala ang sumusunod sa mga salita ng propesya na nasa aklat na ito. Mga kapatid, ito ang salita ni Lord. At sabi niya, darating na siya dito sa lupa. Malapit na, hindi ako nagsasabi ngayon, mamaya, bukas, basta't sabi ng Biblia, hindi po siya sinungaling, darating na siya dito sa lupa, mga kapatid. At nais ni Lord na pagdarating siya, ay makasama ka dito sa pagbalik ng Panginoon. Babalik siya, kukunin niya ang mga tao na naging tapat sa Kanya, ang mga taong hindi nahiya sa Kanyang salita. Ibinahagi niya, mga kapatid, sa buong puso niya ang salita ng Diyos. Kasi ito ay tapat at totoo at sabi ni Lord, makinig kayo. Darating na ako. Pinagpala ang mga taong sumusunod sa aklat ng Biblia. Ito ang salita niya, hindi po ako nagsulat. Si Lord Jesus Christ ang nagsulat at nagsabi na siya ay darating. Mga kapatid, paano sa mga araw na yung kung darating na siya, maabutan ka kaya na ikaw ay gumagawa ng kasuklam-suklam sa harap ng Diyos? Mga kapatid, kung maabutan ka ng Panginoon, ano kaya ang gagawin ng Diyos sa iyo? Masayahan kaya siya nang makita ka na ikaw ay naglasing, nanigarilyo, o kaya nang gumawa ng masama? Kapatid, ang sabi ng Biblia, wala mang sinong taong makapunta sa langit maliban
na siya ay magpakabanal, umiwas ng kasalanan. Mga kapatid, hindi ko kayo hinuhusgahan. Nais ko lang kayong bahagian ng salita ni Lord kasi noong panahon, ako po din ay katulad ninyo. Hindi po ako nakilala sa Diyos. Isa po din akong kampon ni Satanas. Masamang tao dati noon. Bisyo, sigarilyo, alak, babae, masamang tao po. Pero wala ngang imposible sa Diyos, kapatid. Noong binuksan ko ang aklat ng Biblia, doon po ako namulat sa katotohanan. Dahil ang salita ni Lord, diyan po natin malalaman ang katotohanan. At nung sinimulan kong basahin ang aklat ng Biblia, mga kapatid, nangusap na pala ang Diyos sa aking puso. Unti-unti, kapatid, tinanggap ko din ang Diyos sa aking puso. Nagsimba ako hanggang nabago ang buhay ko sa biyaya ng Panginoon. Kapatid, nais din ni Lord na ikaw ay baguhin upang pagdating ng Diyos, malay mo, darating na siya ngayong taon. Next year, basta't sinabi ni Lord, darating siya at hindi na siya magtatagal. At kung hindi ka man maabutan sa kanyang pagbalik, o kaya nauna ka na, kapatid, dahil sabi ko nga sa inyo, death is no respecter. Kung bata ka man, may edad ka man, basta't dadaan tayo sa kamatayan. Pero ito ang magandang balita, kapatid. Sabi ni Lord, sino man ang sumampalataya sa Kanya, sa Kanyang anak, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sino man ang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tinatanong tayo ng Panginoon ngayon, naniwala ka ba? Mga kapatid, sa puso mo ngayon baka may kumakatok sa puso mo at nagsasabi, anak, makinig ka bago huli na ang lahat para sa iyo. Kapatid, wala nang replay sa araw na yon. Sa panahon na hahatulan ka na ng Diyos, hindi na pwedeng sasabihin mo, babalik po ako, Lord, sa aking katawan. Wala na po. Bulok na ang katawan natin. Tapos na. Paghahatol na. Pagsusulit na kung ano ang iyong ginawa. Kapatid, tanggapin mo ang Diyos ngayon sa puso mo at siya, si Jesus Christ, ay papasok sa iyo. Hindi po kami pumunta dito panghingan kayo ng pera. Ang pagdating po namin dito ay hingin lang namin ang inyong time at puso upang tanggapin ninyo si Jesus Christ sa puso ninyo. Kapatid, manalangin tayo. Kung gusto mo po, ipikit mo lang ang mata mo. Baka tinatawag ka na ng Diyos ngayon bago pa huli ang lahat. Kung ikaw po ay naglalakad, ikaw po ay umuupo lang dyan sa tricycle o kaya nakikinig yun, saan man po kayo nakinig ngayon, itong sandali, kapatid, saglit lang to na prayers. Papangako ko sa iyo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggang kung buong puso mo itong tanggapin at sabihin sa puso mo, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Idaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Isa pong tao, Lord, na gumawa ng kasuklam-suklam na bagay. Ngunit, Lord, humingi po ako ng tawad at patawarin niyo po ako sa aking makasalanan. Lord Jesus Christ, naniniwala po ako na kayo ay namatay, nilibing at sa pangatlong araw na buhay muli. Baguhin niyo po ang buhay ko at sa pagdating niyo, Panginoon, kukunin niyo po ako at makasama sa iyong muling pagdating. At kung ako po ay mauna na dito sa lupa, Lord, malinis na po ako sa harapan niyo, Panginoon, dahil sa iyong dugo. Glory to God. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. Sana po natanggap natin ang pagpapala ni Lord, ang kaligtasan na libre at ang magandang balita. Salamat po sa inyong lahat. Glory to God.